Hello, hello. Hello everyone. Guys, ito daw yung patunay. Sabi ni Attorney Glanchong na dadayain daw talaga yung election natin ngayon. So guys, makinig tayo dito. Dalawang comment ko. Una, itong latest part. Sinabi si George Garcia, totoo yun. Nakita ko yung video niya, nagde-demonstrate siya. Sinabi niya na yung resibo, may QR code yan sa baba. Mhm. And then yung makina, may camera yan sa harap mo, sa baba. Pwede mong ipabasa ang QR code doon sa camera at lalabas on the right side of the screen yung content ng QR code. Ito ang original na intensyon ng COMELEC nung pinasa nila ang Resolution 11076. Ang Resolution 11076 is the general instruction to the Board of Election Inspectors promulgated on October 30, 2024. So malayo pang eleksyon. So, ang sabi doon sa Resolution 11076, ang QR code na nasa resibo, itapat mo sa camera at lalabas yung content ng QR code doon sa right side of the screen. So, ito yung demonstrate ni George Garcia. Tulad ng sinabi ni DJ Yui, nagbabago ang mga sinasabi ni George Garcia. On January Kasi 21, binabayaran kaya 2025, nagbabago. nag-promulgate ng amendatory resolution ng COMELEC, Tingnan mo. 11098. Anong sinabi ng 11098? Hindi mo na pwedeng gawin ang verification ng QR code doon sa camera. Wala na. Tingnan mo. Hindi mo Wala na na. ma-verify. In other words, binawi ni George Garcia yung kanyang promise. Binawi ng COMELEC yung kanilang instruction. Binawi at hindi na pwedeng i-verify ang QR code Grabe, doon at no? hindi mo na makita sa screen kung anong laman ng QR code. Kaya nga yan ang patunay na dadayain talaga yung eleksyon natin because they also did that in 2010 and 2013. Noong 2010, and this is discussed in the video extensively, may BEI keys with which to sign the digital signature. December 29, 2009, yun ang instruction ng COMELEC. Pirmahan nyo ng digital signature ang resulta. March 4, 2010, 2 months before the elections, binago ng COMELEC. Huwag nyo nang pirmahan ng digital signature ang resulta. This is exactly what is happening now. Pattern yan eh. Pattern yan. Siniset na nila na hindi tayo makakakuha ng ebidensya because gagawin nila to. And this is the second point na gusto kong doon sa kay sinabi ni DJ Yui. Na wala pa tayong ebidensya tungkol sa diyan, meron. Just watch the video. DJ, just watch that video that I'm going to show you because yung ebidensya pinapakita kong smoking gun ay galing sa House of Representatives Electoral Tribunal. Binuksan yung mga balota, binilang at hindi nagtugma. Hindi nagtugma ang mga balota at boto na nireport ng makina at ang mga shades na nandun sa balota. Kaya nga, matibay ang ebidensya ko, matapang kong inaakusahan ng COMELEC ng dayaan dahil alam kong hindi nila kayang sagutin itong hawak kong ebidensya. Certified true copy ang mga dokumentong ito. Ito yung pang-finale ko doon sa video na to. Pero hindi ko pinakita lahat, isa lang. Pero meron pang 98. At ito, recently, nabasa ko, and I'm sure you are aware, na ang European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, Yes. sino nag-imbita? Ang COMELEC. Naku. Knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious, he lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbitan niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin niyang deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. Ito yung kanyang
ito yung kanyang kumbaga, ano ba yun? Deodorant niya. I-deodorize niya yung daya with this, using the EU. So, habang tayo, mga kababayan, you do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung president ng EU, at yung ambassador ng EU to Manila, and the head of parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng COMELEC. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi nyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, Grabe, no? Salamat talaga kay Attorney Glanchong. Salamat na merong mga taong ganito, guys. Alam mo yung pinaglalaban talaga yung karapatan nating mga Pilipino. Kasi kung wala sila, wala. Wala. Para tayong mga tanga. Wala tayong kaalam-alam, guys, na ito na pala yung nangyayari sa COMELEC, pinaggagawa ng mga COMELEC. Grabe, no? Grabe talaga. ay ibig sabihin, magkakonsabo kayo. So, hindi nila magagamit as deodorant yung EU monitor. Mhm. Yun ang taktika Yes, ko dyan. Susulatan ko, magpipresent ako sa kanila. Okay, busisiin nyo tong ebidensya na to. Kasi sigurado naman ako hindi nila ako mababasag dyan eh. O, sigurado ako. Kahit pa 200 pa yung monitor na yan. That's why I'm going there. I'm going to present this evidence to you. Busisiin nyo, questioning nyo ako, kilatisin nyo ako, and then that should be part of the monitoring. O, sige, tingnan natin. So, Question. Right. Attorney, I'll do- salamat. Attorney Ready, Glenn, Toy? yes, opo. Attorney May- Glenn, salamat dyan sa ano mo, sinabi mo kasi nakita ko din yan, parang may grupo din dyan sa mga IT expert. Yun nga, yung di ba kasama yung logs na ilan yung boto na pumasok. Kasama ba yan dyan sa ano mo sa okay, salamat. Abangan ko yan. Grabe, no? Grabe talaga. Wow! Buti na lang talaga may katulad ni Attorney Glanchong na alam mong gagawin talaga ang lahat, no? Meron talagang mga lumalaban para sa ating mga Pilipino. Kasi kung wala, guys, naku, kaya pala ang lakas-lakas ng loob ng mga House of Representatives, yung mga congressmen na talagang gawin yung katulad ng mga hearing-hearing sa mga vlogger, yung paninira sa mga Duterte, pag-atake sa mga Duterte, kasi siguro pinangakuan talaga sila, huwag kayong mag-alala kasi mananalo talaga kahit na gawin nyo yan, mananalo kayo. Kasi 'di ba bayad na. Grabe. Guys, hindi ko na ma-imagine yung Pilipinas sa 2028. Kayo ba? Na-imagine nyo pa ba? Meron pa bang Pilipinas sa 2028? Nako.